7 buwan na lang, barangay at SK eleksyon na. Kompleto na ba ang line-up ni Kapitan? Good morning, good morning, good morning. This is your Cap John Official. Magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. So for today's vlog ay pag-usapan natin ang nalalapit na barangay at SK election sa November 2, 2026 mga kapobre. So ang tanong, kompleto na ba ang lineup ni Kapitan dyan? Dito sa aming barangay mga kapobre ay medyo tahimik pa po. Wala pa pong gumagalaw. Ewan ko lang kung baka nag-ano lang sila, nag-ipon lang ng lakas mga kapobre. Kasi wala pa, sobrang tahimik pa dito. Pero sa ibang lugar po mga kapobre ay grabe na ang bangayan. Dahil alam na kung sino ang magkakatunggali sa ibang barangay. So kunting tips lang mga kapobre, dito pag-usapan natin ang mga tips kung ano ang dapat gawin pag pumasok sa mundo ng politika, lalo na sa barangay. So unang tips mga kapobre ay kailangan mong sumama sa isang grupo. Dapat may grupo kang sasalihan mga kapobre, dahil advantage po pag nakapasok ka sa isang grupo, na line up ka sa isang grupo, lalo na pag incumbent, napaka advantage po niyan mga kapobre. Dahil pag nakapasok ka sa isang grupo ay may kapitan at 7 kayong kagawad. So advantage na, kasi yung kapitan may mga tao yon. So panigurado doon yun bubuhos yung boto sa line-up ni Kapitan. Tsaka yung 7 kayo, so may 6 kang kasamang mga kagawad, so dapat tulungan. So may mga tao din yon, yung 6, so advantage na. May pundo na kayong boto kaysa mag-independente. Kayod kalabaw kayo dyan pag independente ang gagawin nyo. Okay lang kung marami kayong pira, okay lang yan pag independente. Pero mas masarap at mas maganda talaga pag andun ka sa isang grupo mga kapobre. Kasi lalo na sa panahon ng kampanya ay mas maganda pag marami. Nakakaengganyo ng mga tao pag marami kayong sama-sama na nangangampanya. Tsaka yung mga paryente, mga kamag-anakan o mga kasamahan mo, ay syempre doon sa iyo papabor yan, kasi kasamahan nyo yan eh. Kaya dapat mahigpit ang bilin, mahigpit ang rules sa grupo. Dapat tulungan, walang laglagan. Yun kasi ang nangyayari pag last hour na ay nagkalaglaga na. Kasi nanigurado na yung iba, hindi na dinadala yung mga kasama. At yun ay hindi maganda. Dapat tulungan. Napaka sama naman pag katapos ng butuhan ay ikaw lang ang nalaglag, yung mga kasama mo nanalo. Tapos may nakapasok sa kabilang grupo. So wala yon, hindi yon nagtutulungan. Dapat tulungan talaga. Kung manalo ang isa, dapat kayong lahat ang manalo. Lalo na pag nanalo si Kapitan, dapat kayong lahat mananalo. Landslide kumbaga. Para smooth ang
pamamalakad sa barangay pag nagkaisa yung mga barangay official. So yun po ang unang tips natin. Dapat talaga may grupo kayo. Yun ang unang tips. Dapat nakapwesto kayo sa may grupo. Mas maganda mapasama ka sa incumbent na barangay captain. Kasi nandun yung karamihan. Kasi nandun yung resources. Kumbaga. Kasi si incumbent barangay captain ay mayroon na yang pundo na boto. Isa na yun yung mga appointed niya na mga barangay tanod, appointed na barangay BHW, appointed na BNS, at saka appointed na barangay secretary at treasurer. So yun po, pondo na yun ni barangay kapitan. At pag nakapasok kayo sa line-up ni kapitan, ay panigurado mabiyayaan kayo ng mga boto na mga appointed ni barangay kapitan. So yun po ang napakahalagang bagay pag nakapasok kayo sa line-up ni kapitan, mga kapobre. Pero naroon din namang nananalo na mga independente, kaso lang kayod kalabaw ka dyan kasi sulo mo ang gastos, tsaka kailangan mong magdoble kayod dyan. So yan lang muna ang ating kunting tips, at marami pa po tayong tips at sa sunod na nating mga video kasi mahaba na. Kaya hanggang dito lang muna, mga kapobre. So good luck. Kung tutusin po, mga kapobre, ay 7 buwan na lang. So mag-i-eleksyon na. So kailangan ng magdoble kayo ng ating mga aspirante at mga incumbent. So hanggang dito na lang, mga kapobre, hanggang sa muli nating pagsasama at sa muli nating pagbibigay ng mga tips. Bye-bye. God bless.